Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mogs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video at mga komentaryo natin sa mga pangyayari ngayon mga kababayan. At syempre mainit na balita ngayon. Ang balitang patatalsikin daw kaagad ang ating Senate President na si Tito Soto mga kababayan. Actually, nagbabala nga rin, no, itong si Senator Lacson, no, na napaka-nipis nga, no, ng chances mga kababayan, no, na mapalitan itong si Tito Soto, no, ang Senate President Tito Soto mga kababayan. 'Di ba? Kasi nga, no, iilan lang, no, yung talagang masasabi natin nga nasa majority ngayon na solid mga kababayan. Pero umuugong po 'yan. No, nang ipapalit nga ay itong si Cayetano mga kababayan. No, 'yan yung talagang mainit na balita ngayon mga kababayan. Pero pag-uusapan natin 'yan, himay-himayin natin, no, itong mga nangyayari na 'to. Okay? So, syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video ngayon. At shoutouts tayo sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. No, doon sa mga palagi nandiyan dyan, mga nagko-comment, nagla-like. Maraming salamat po. Click nyo po yung notification bell para pagka may mga uploads tayo, no, ma-notify kayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so eto na mga kababayan, no? Nasaan na ba yung balita na yan? Okay, so eto mga kababayan, no? Ayan. Wait lang hanapin lang natin. Medyo nawala na naman tayo eh. Okay, so eto. Yan, no? Si ano yan? Sino nga to? Si Guanzon, mga kababayan. Sabi dito, isang boto, talsik si Soto, kapalit si Cayetano. No? Attorney Guanzon sumang-ayon kay Senator Lacson, delikado si SP Tito Soto sa slim majority. Sapat ang isang boto para umugong muli ang pagpalit ng liderato, mga kababayan. No? So, yan po, no, yung mga posibleng mangyari. No? Kasi nga, ayon dito sa balita, no, posisyon ni Tito Soto namimiligro. No? Sumang-ayon si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa babala ni Senator Ping Lacson kay Senate President Tito Soto na mag-ingat sa slim majority. No, kasi napaka lang ng pagitan parang isang boto lang ata mga babayan, parang ganoon, no. Tama si Senator Lacson na paalalahanan si Senate President Soto sa mga bagay-bagay dahil sa slim majority, no. Ito naman sumang-ayon lang naman si Attorney Guanzon dito. Pinunto ni Guanzon na si Senator Alan Peter Cayetano, kasalukuyang minority leader, ay may husay at karanasan para maging Senate President. Gate niya, dapat tandaan na noong 2016, simbolik ang pagpili kay Coco Pimentel bilang SP dahil parehong Mindanawan sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Speaker Pantaleon Alvarez. First time in history, Mindanawan na naging President, Senate President at Speaker Alvarez. So puro taga Mindanao daw mga kababayan. Ngayon, kabilang sa minority bloc sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, mga kababayan, no? At Bongo Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Cheese Escudero. Kaya lang naman nag-majority ang dalawang bilyar. Sa tingin ko ay para manatili ang kanilang chairmanship. At sasama naman si Senator Pia kung si Alan ang lalaban. Okay, so eto yan mga kababayan, yung sinasabi dito, no? Yung dalawang bilyar, nakita naman natin na sasama talaga rin siguro yan. Baka bumaliktad nga din yan mga kababayan no? Kasi bumaliktad Si Pia, alam na natin, kapatid ni Senator Lacson yan mga kababayan. No, pero
No? Ano ba sabi? Mga babayan, ni Tito Soto. Ito yan. Ayon sa philstar.com. Why are they so afraid of, mga babayan? Bakit daw sila natatakot? No? Bakit sila natatakot kay Tito Soto tsaka sa Blue Ribbon Committee? No? Newly elected Senate President Vicente Tito Soto III reacted to an online post claiming that Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano had secured enough votes to assume the Senate presidency and replace him. In a social media post on X, so Twitter, on Sunday, Soto called the claim very devious. Okay? Echoing Senate President Pro Tempore Ping Lacson's earlier remark that it was fake and meant to deceive and confuse. No? Ibig sabihin, may gumagapang na naman, mga kababayan, nagkakalat ng fake news. No, very devious. No, wala pang hearing ang Blue Ribbon Committee, ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan magpalitan agad. What are they so afraid of? Ano daw kinakatakot nila, mga babayan? No? May pinagtatakpan ba sa Blue Ribbon Committee? Tungkol dyan sa investigasyon na yan sa flood control projects, mga babayan. No, at talagang gusto nila magpalit kaagad ng Senate President, mga babayan, no, at palitan yung Blue Ribbon Committee. Bakit natatakot sila? Anong meron? May pinagtatakpan ba? Meron bang ayaw mabunyag? Kaya agad-agad ay gusto nilang palitan ang Senate President, no, at maging Blue Ribbon Committee, mga babayan. No, alam naman natin na napakagaling nito nga si Senator Lacson, lalo na sa mga investigasyon. No, ngayon pa nga lang hindi pa nag-uumpisa yung investigasyon, mga babayan, meron ng pasabog si Senator Lacson. No, doon sa CCTV sa Senate, mga babayan, na may nakuhanan, no, na kontraktor na nagpunta sa opisina ng isang senador, no? Sino kaya yun, mga babayan, no? May sagot dyan si Senator Lacson at ito panoorin natin, mga babayan, no? Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson refuted a supposed breaking news post that circulated on Sunday claiming another Senate leadership change was imminent. Hannity has this report. Okay, so sinagot daw ni Senator Lacson, mga babayan, no, yung fake news. Ito nga, sabi ni Senator Lacson, no, Lacson debunks rumors of another coup for Senate presidency. No, sa Philstar po yan, mga babayan. Okay? Fakey breaking news. That's how Senate President Pro Tempore Ping Lacson described an online post claiming another leadership shakeup is brewing in the Senate. Lacson slammed the post published under One TV Philippines, which claimed Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano already had the numbers to become Senate President. Lacson brushed this off as fake and intended to deceive and confuse, saying the new... Okay, so ito sabi dito, mga babayan. Peke. No, ayon sa kanila na meron na daw pong pirma, no, nakalikom na ng pirma para patalsikin, no, ang ating Senate President Tito Soto, mga babayan, bilang Senate President. Peke, intended to deceive and confuse, no. Naka-design daw yan para manloko at manlito ng tao, underestimating the intelligence of the new Senate Majority Bloc. Nagbabaka sakaling may tumalon at magpirma, mga babayan. No, nanggugulo. No, ibig sabihin, mga babayan, no, nagpaplano sila, no, ng another coup. No, bakit pa sila nagpaplano ng another coup, mga babayan? Bakit gusto nilang mabawi? No, may kinatatakutan ba sila? Nayanig ba sila, no, doon sa mga pangyayari? May pinagtatakpan ba yung dating majority bloc, mga babayan, o yung Duterte bloc, mga babayan? No, anong meron? Bakit gusto nilang mabawi? 'Di ba? Ang rason nga, mga babayan, kaya bumaligtad etong ilang mga senador,
No, dahil nga lahat halos ang daming tawag natin dito, ang daming issue. No? Netong nakaraang majority block. No, yung ultimo yung Senate President, di ba? Chis Escudero nasasabit diyan sa flood control project na yan, mga babayan. Di ba? Oh, so tapos makikita natin do sa Blue Ribbon parang may pinagtatakpan. Ayaw ilabas lahat. No, parang may pinipigilan, mga babayan. Di ba? Did to deceive and confuse, saying the new majority bloc is being underestimated. Malevolent, underhanded, foul, and desperate. Yun yung matindi rin. Desperado. Kung may song na Achy Breaky Hearts, ito naman, Fakey Breaking News, mga babayan. The page behind the post calls itself a digital news network based in Davao and Pagadian. Yun naman pala taga Davao Its YouTube channel has fewer than 2,000 subscribers and has not posted since July 2024. Maniniwala ka ba sa ganong account, mga kababayan? Biglang all of a sudden, biglang may lumabas? Latest rumor emerged just days after BNC's Politico Talks livestream with former PDP Laban senatorial bet and attorney Jimmy Bondo. There, he said he was curious if there will be a shakeup in the leadership at the Senate, referring to buzz about Cayetano. Attorney Jimmy, anong inaabangan natin for next week? At mensahe mo na rin sa ating mga... I'm curious if there will be a shake-up of the leadership of the Senate. Kung totoo yung ugong na si Senator Alan Cayetano. Kasi 15 voters lang. Yes. Oo. But Lacson insisted that a legitimate leadership change follows a clear procedure, a resolution signed by at least 13 senators, presented to the Senate President, who then resigns at the opening of session, not through unverified social media posts. Just last week, the Senate already saw a shakeup. Senator Tito Soto was elected Senate President with 15 votes, replacing Senator Chis Escudero. Lacson was installed as Senate President pro tempore and Blue Ribbon Committee Chair, while Senator Mig Zubiri replaced Senator Joel Villanueva as Senate Majority Leader. This after a series of investigations in the anomalous flood control projects and issues of insertions in the national budget, allegedly being made by lawmakers. Senate President Soto warns the public, be careful of what he calls fake news pages which try to steer chaos. Yun ang nga, mga babayan, yung sinasabi natin. Mag-ingat tayo sa mga faking news page na nagkakalat ng mga balitang nakakadagdag pa sa kaguluhan na pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. Lalong-lalo na bagong-bago yung page, mga babayan, no? Kahit sabihin natin matagal niya yung page, mga babayan, wala namang ganong update, no? Tapos biglang magpo-post ng ganon. Diba? So, tawag natin dito? Nakakapagtaka. Diba? News pages which try to steer chaos. Meanwhile, the minority bloc is poised to focus on nation building. That's according to Minority Leader Cayetano himself. He said they're focused on their new Senate role as constructive oppositionists. He believes there's a divine plan for the minority, although he expressed a little sadness over the ouster of Escudero and Villanueva, but they will embrace the role they have to play now. Okay, so ayan, mga babayan, si Cayetano na nagsabi, tao lang din, kaya may konting kalungkutan. But we submit totally. No? God has a plan. Perfect yung plan ni Lord. Lahat po tayo ay may role to play. We have to embrace the role that we have to play now, mga kababayan. No? In-embrace na raw nila yung pagkatalo nila, mga kababayan. No? At maging minority block. No? At yan, mga kababayan. No? Yung sagot, no, netong Senate Minority Leader na si Senator Cayetano. No? Kasi nga naman, no, dumadagdag lang yan sa kaguluhan, yung mga ganyan. Napakarami niyan, mga babayan eh. No, na maglalabas ng mga balita, tapos sasabihin na ganito, ganyan, no, napapalitan na si Tito Soto, no, natatanggalin na. Samantalang si Chis Escudero, mga babayan, nagulantang na lang tayo. All of a sudden, biglang wala na.
No, wala nang sabi-sabi, biglang palit na ng liderato, sinipa kaagad. Oh, ganun. No, tahimik lang. Hindi kagaya nito. No, desperado yung mga DDS, mga babayan. No, talagang pinangangalandakan nila. Di ba? O ano masasabi nyo dyan? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan mali. Good tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.